Amen. So again, may buntag sa tanan. Og naa po diya sa online, no? Salamat sa Ginoo na makapaminaw ta, no? Kay dili gyud mahimong kanang hindrance, no? Ang mga situation na dili ta makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. No, salamat ako pagpasalamat na gidawat ko diri sa inyong church, no? And I found out na ang uban di ay mga amigo ni Pastor Bong, ako ra pong kaila. So, gamay ra gyud ang kalibutan. Salamat, no, na ang Ginoo maayo gyud, no, wala gyud siya nagkulang sa atong mga panginahanglan. No, tuod man basin matingala mo, no, kanang mana ako dinhi, no. So ato namang isgutan, no, kung nganong na ako dinhi kay ang purpose, no. Mustorya ko sa inyo o kaning what is important sa kasing-kasing sa Ginoo. I hope inyo kong nasabtan, no. I don't know kung sa lingwal akong gamiton, Ilonggo ba, Bisaya, Tagalog, no? English, Urdu, or native language sa mga Muslim, no? Pero siguro lahat tayo marunong mag-Tagalog. So, I hope kani atong time together, no? Hindi na masayang, no? As we can listen sa sa Ginoo, sa word sa Ginoo. So I hope na ready po ang imong heart to receive the word. Amen? No? Okay, so salamat again, no? Gusto ko magpasalamat again, no, na ako dinhi. Salamat kay Pastor Aweng, and ako na kay Pastor Bong. And I decided na mo-extend pa for mga 3 days dinhi kay naaman the opportunity tomorrow na makashare pa sa ibang mga pastors. So, again, no, dako akong pagpasalamat sa Ginoo. So this morning, allow me to share, siguro dili man ni ako, no, for me, dili ni siya o preaching, no. I used to tell stories. Kaya basit mo mo kong preaching, basit kamoy gipa yung dumugan. I just want to share stories, no, unsay gibuhat sa Ginoo. Sa amoa o sa akong pamilya, ngadto sa mga dapit niya iyang gidala. But before me niadto ng dapit dito sa Pakistan, I just want to share. Gitawag po ko sa Ginoo sa edad na 18. Gitawag po ko sa Ginoo na mong cross culture dito sa mga Aita tribe. So, I don't know kung familiar mo sa mga Aita. Ang mga gagmay, mga kulot-buhok na mga itong. For 1 year and 8 months. So, nagpuyo ko dito, nag-immerse ko dito. And I learned their food, their culture. Napon sila yung unique language or dialect na i-learn po na ako. Pero, dugay na itong panahon, nakalimutan na ako. No? But I love to learn language or dialect. I can speak 5 dialects fluently by the grace of God. So, this morning, no, gusto na ako i-share sa inyo po unsa po'y gibuhat sa Ginoo. No, so, my message entitled, no, Building Christ's Kingdom Here on Earth as One Body. No, so, dili po ingana kadali ang among journey. As a Christian, ako nagdako po ko na anam-anamsad, no, kuan sa Lord, gibansay, no. By the way, ako gikan ko sa Negros from Bacolod City. And kung naminyo ko, tagabutuan man akong naminyuan, so dito na ko nagpuyo. Dito na among base. And gigamit po din sa Ginoo dito sa usa ka dapit
near Indonesia, sa Balut Island for 7 years. No? So, dito we nagstay for 7 years and ang Ginoo sad namuhat dito sa community sa mga Muslims. And praise God, katong mga tao nga na-ministeryohan na mo, some of them, gigamit po sila sa Ginoo, now actively involved dito sa General Santos as translator sa Bible. No? So, dili po sayang ang among i-invest na time. No? And dili yun sa yun ang mukros ka o usa ka dapit. No? Dili yun sa yun. But by the grace of God, no, amo gitong nabuhat, no, again, dili sa among kusog, but by God's grace. So this morning, gusto na akong tanawag niya, kitang tanan, no, makaamgog yun. No, gusto na ako na kitang tanang makasabot yun. No? Dili nato ni ibaliwala ang mga butang na gipagayag sa Ginoo nato. Nga nung dili yun ma-realize ang missions or ang missionary work, especially cross-culture missions. Naamoy tubag. Kasi naamoy ikatubag, pwede mo guess. Nga nung dili mag-yun ma-realize, this morning ako i-forward ni Pastor Bong, I hope na iabot itong tagaan time. Nalinaw ko anya nga preaching. No? Ang title sa iya nga preaching kay If I Were the Devil. So na dito iya gi-state ang reason. So it talks about cross-cultural missions. So this morning, gusto na ako i-share ang mga important na mga butang. No? We believe that as one body, we are called by the Lord. No, kita nahimutang mga asin, nahimutang mga kahayag ng kalibutan. And I hope and pray na each one of us, no, mo take the oath responsibility. Mo say yes ta sa Ginoo to carry the light ngadto sa uban nga mga katawhan. Nganong ang Christianity, dili gyud ing-ana ka agresibo in terms of advancement. Dula tulo ka rason. I hope wala na tingin. No? Ang una daw nga rason kay dili daw siya hamtong padiha sa Ginoo. Dili siya spiritually mature. Kalindot kaayo sa inyong background, growing together in Christ. No? I hope inusad nang i-revisit from time to time and try to reflect it unsa may implication ana sa mga kinahanglan. Number 2 reason, ngano daw dili kaayo mo advance ang Christianity even sa imuhang silingan. Ikaduha daw, kay dili daw makamao mo share o gospel. Hindi niya alam paano i-share ang gospel. Sad to say, so many Christians nowadays hindi pa rin marunong mag-share ng gospel. The number 3 reason, no? Takot. Takot mag-share ng gospel. Hindi marunong mag-chismis, hindi marunong mag-evangelize, hindi marunong mag-connect. Pero sabi nila, bakit daw sa ibang paraan, sa ibang bagay, marunong kang mag-connect? Marunong ka naman mag-chismis. Pero kung sa gospel, no, para kang mute. I hope and pray na wala natin sa ato. No?
And imagine, sa survey, at doon ay 27,000 na mga registered churches around the world. And ang mission natin, abutin ang 17,000 ethnic groups or dialects. So it composed of ethnic groups. Yung 17,000 na yon, by the grace of God, naging 7,900. So, nakita natin yung kaibahan. No? God is moving from 17,000, no? Naging 7,900 na lang. So, what if yung 27,000 na churches mo engage, mo adapt, mo participate, hindi ba madali na mo balik ang Ginoo? Kung pangutanon ka karon, mubalik ba o dali ang Ginoo? Mubalik na ba ang Ginoo sa imong generation? Seryoso na kita kaayo. Di ba mo tubag? Tubag sad mo. Na-feel ba mo na mubalik na ang Ginoo sa imong generation? Ha? Sure ka mubalik na sa imong generation? Ako, no? Ang akong stand, posible doon na ginubalik ang Ginoo. Kay kanang nagunahunan na dugay mamubalik ang Ginoo, muna ang mga tao na dili sila ganahan, gamiton sa Ginoo. Muna yung mga tao na mga langanan. Pero kanang tao na gusto na mubalik ang Ginoo, muna yung mga tao na engage. Amen? Muna yung mga tao nga dunay compassion dito sa mga kalag. Nowadays, dili na ta maka-excuse. Nganong di ta maka-share, nganong di ta maka-connect. Media is available. Radio broadcast, tracts distribution, no? May mga evangelistic crusade, may mga feeding program, na yung mga youth meetings. No? Na pa yung mga men's meeting, women's meeting. Sabi pa ni Pastor kahapon, no? Nalipera ko kaya ang iyang istorya mo rin mo, o kaya akong istorya. So, di istorya na niya daan dyan sa ako. Nakanan na yung mga meetings na walay kalag, dili makadalaong kalag, dili pandingan. Kanang mga young people doon na mag-meeting na walay kalag madala, o kamoy gasto, anak. O mga nanay na mag-meeting mo, na wala may invite ninyong laing mga nanay, kamoy gasto, anak. No? So, basi pagdugay ang akong istorya ba? No? So, pasayloadaan ko ninyo. Kay, naa daw tulo ka butang na dili ganahan daw sa mga Christians basta mo istorya na ang pastor aning tulo ka topic. Magdali-dali daw uli o dili daw ganahan maminaw. Ang member basta na ay tulo ka topic na istoryahan sa pastor. Ang una daw basta mo istorya daw ang pastor o evangelism, magdali-dali na daw nag-uli ang mga member. Di daw magstay dugay. Ikaduha, pag-ustorya daw ang pastor of missions, labi na cross-culture missions, dili daw magdugay ang member. Gusto na muli, gusto na mag-CR permit, kaya dili ganahan maminaw. Ikatulo, basta po istorya daw ang pastor of giving, samot daw nga dili yun maminaw ang mga members. Kaya ila daw sampungan ng ilang dalunggan, kaya balik-balik daw ang istorya sa pastor. No?
So I hope wala na din Amen? No? So, don't worry. No? Muentag alas 11:30. No? I'll try my best. No? Pero, usahay, pag malami akong istorya, mag-end ko mga 11:45, okay ra ba? Pero nag-ingon na akong asawa, ayaw ta sa imong wali, no? Kay para pabalikon pa ka sa ilang church. Kay kung dugay ka wali, matiman-an jud ka, katong bubugbo, nataas kayo mo wali, pabalik ka. No? Sige, so kay naapa ko'y 25 minutes. Makita lang yun diha sa kung ano. So, very crucial ang atong topic sa karong kabuntagon. No? And I believe, no, kanilang na ma-realize yun siya. Because the Lord Jesus Christ, before He left, before His ascension happened, He gave this mandate, no, sa iyang yung katawhan. First hand, He gave this Great Commission mandate dito sa iyang mga disciples. So, ingon sa mga kapulan ng mga Christians, wala naman to yung mga disciples ron. Kaya sila na may gitagaan atong Great Commission. Sila na may nakadubog. Sila na may nag-receive. Sila na may nag-execute atong Great Commission. So, free na mi. Wala na milabot ato. Dili, no? All of us, no? Gitawag at sa Ginoo na mo-engage aning mandate. Amen? Amen ba mo? Nasa online, amen ba mo? No? I hope actively, kung ano kang kaya, lively, amen. No? Kaya na yung ba ya? Karon, no? Bisag sa online, iya. Huwag ko kayo naminaw. Iyarang i-on ang iyang camera or usay gani kay dili i-on, ipakita ra ang nahong na nag-anak. No? Dapat naminaw po kadiha na ka sa online. Okay? Para masabtan sa lima kasing-kasing sa Ginoo. Amen? No? So, ang atong text, makita nato sa Acts chapter 18, verses 1 to 11. And to build Christ's kingdom, no, diligid sa yun. Because the time we share the gospel sa uban ng mga tao, opposition happens. Kinsa diri sa inyo nakatry nga nag-share yun o gospel? Basin dili pud ka kasabot unsa na ang gospel. Kay daghan karon og gospel, gitawag pagid sila na full gospel, pero dili man pud sa kasabot unsa na ang full gospel. Two weeks ago, na among giapilan na kanang church planting seminar. Simple kayo ang ilahang kuan. Very simple ang ilahang mathematics sa multiplication. And I believe possible din sa tagbilaran. Usa lang sa usa ka tuig. So kung 50 mo din karon, dapat sa sunod tuig 100 na mo. Pwede ba na? Pwede pa man ay makaigo din siguro ang 200 or 100. At parang nagbugangan ang mga chairs. Kung ang usa ka tawo mag-ampo gyud daw sa Ginoo, o mo share gyud sa gospel, mo follow up gyud, mo disciple gyud, next year duha na mo. Murag dili man mo konbinsido. Pero kaya si Pastor Bong, Pastor, gamay na mi sa church ha. Kaya nga mo ubang mga leaders, mga members, tuan naman sa gawas, nag-mission naman sila sa local. Which is good. No? Pero katong naa din hinabiling, ayaw pagsugot, nakamura din. Try to seek dito sa gawas, ampo, pangayo yun sa Ginoo o kalag. Kunya, imo ginang gastusan, imo ginang igahon, imo ginang i-connect, imo ginang i-follow up, imo ginang tawagan, usahay. Mari, asa naman ka?
Pare, asa naman ka? Librehon ikang kapi. Oh, you have to invest your time, your treasure, your talent to win souls diha sa Ginoo. Oh, kasagaran daw din sa ato, no? Naman tayo mga teachers din, no? Naman tayo mga laing kuan din, mga business, ano? No? Make your potential, no, na kanang makuan ba, magamit to win souls diha sa Ginoo. So, building Christ's kingdom here on earth as one body. We need these 4 important elements for us to build, no? Kasi ba, makatana mo, kung sa may image ng building Christ's kingdom. No? Remember, dili atong kingdom atong i-build. Ang kingdom ni Jesus, ang kingdom ni Christ ang atong i-build. No? Kung saan man na siya, kailangan ba na material, kailangan ba na structure, kailangan ba na siya o module para i-build ka na kingdom? Partly, yes. No? Kaya one of the elements para ma-build din siya, hinanglan mo siya yung gospel. Seryoso, gid mo basta pastor na dali kung mo-share ka o gospel. Dili mo mag-smile. And one of the keys na maka-share ka o gospel, this is most powerful one, no? Sa daghan ng mga keys is your smile. The moment na mo smile ka sa somebody or sa someone, no? Mo na ay gamiton sa Ginoo na ma-open ang iyang kasing-kasing. Ano nag-smile man ka sa ako, no? Good morning. O smile ka, that's the time na ma-open ang iyang kasing-kasing sa iyo. Of course, lalaki po do. Lalaki, ayaw mo na smilean po ng mga babae diya sa McDonald's, smilean niyo mo. Matingalay noon siya. Iyang mana nag-order po dito sa counter, makita niyo ka nag-smile ka sa iya. Hindi po na, foul po na. Lalaki ba? Na babae. No? But your intention is to share the gospel. The first one, no? I hope na inyo na pong sabtan, no? Because this is God's mandate sa iyang church. And God desires na ma-build yun ang iyang iglesia din sa kalimutan. And someday, I believe, no, ang atong gi-wait na pag-reign sa Ginoo sa 1,000 years niya nga pag-reign. Kana, maunay atong gipaabot. No? This full na kingdom na ibuhaton sa Ginoo sa ato. So, the first one is, according sa Acts chapter 18, no? Naman diha, no? Nakita mo ninyo? Unsay gingon diha, chapter 18. After this, Paul left Athens, no? After this ay mission dito sa may Athens, no? Kabali man ka sa background ani, no, na si Paul as a missionary, dili lang siya nagstay sa usa lang nga place. Paul knew his mission. Na ang iyang mission mo atugid sa mga dapit na wala pang nadungog si Kristo. And went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. And he went to see them, and because he was in the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. The first element for us to build Christ's kingdom here on earth as one body, we need strong partnership. Hinanglan nato ni, no? Nasa slide? Sa to? Aha. Sa to, Pastor, kalimutan ko.
Wala ko sa among bukid. Nangyay. No? Saan man itong iyang point? Nangyay. So, nakita ninyo? No? We need strong partnership. Si Paul, for sure, kabalo ko sa iyang calling. 100% Paul knew his calling as a missionary. And wherever Paul maadto sa mga dapit, usara iyang giunhuna, usara iyang motibo, usara bilang iyang tumong. To spread the name of Christ sa mga dapit na wala pa dumog ang Ginoo. And after Athens, he proceeded to one place, and he went dito sa Corinth, and iyaning na-met kanina couple. And the scriptures, dinhi nag-ingon sa ato that this couple came from Italy, tungod kay dinay mga panghitabo dito, and kanina couple, eventually, ni migrate dito sa Corinth. And kanina couple, na-met ni Paul dito sa Corinth, and it says here, kanina couple, maghimuay silang mga tuldang. And Paul, as a tent maker also, literally, si Paul nahimu po siyang tent. So he met this couple, and iyan yung i-connect. Inana si Pablo ka, smart, mangita o opportunity where he can connect and asa siya makatrabaho o banila. Ayaw ingana po tanong, kabalo po tayo mo connect, kabalo po tayo mo halubilo sa ubang mga tao. So, it's not easy. Cross-culture mission is not easy. That's why partnership is very, very crucial. Kami, naamok ko'y lahi po na denomination, lahi po na akong church. But, salamat sa Ginoo, sa malawig na mga panahon, the Lord brought me dito po sa ubang mga churches. And praise God, dili man sila tanan nag-respond, pero some of them, responded and committed until now to support cross-culture missions. So, si Pablo, nakita natin din na di puyo siya uban aning couple. Wala mong taging nandri sa Bible kung unsay ilang uban pagibuhat. But for sure, for 18 months, according to verse 11, possibly this couple learned some principles, truths of the gospel. They learned about the importance of sharing the gospel. I assume that this couple learned the hearts, nakita nila yung kanang unsay heart ni Paul para dito sa mga nations. For sure, ilahang na-embrace ang gospel. For sure, ilahang nasabtan how important the gospel of Jesus Christ na i-preach dito sa upan ng mga tao. And by example, nakita nila kay Paul. And possibly this couple, kaning ila na partnership na build, dili lamang months. But for sure, as Paul do the ministry, this couple, Priscilla and Aquila, was used by God as a partner sa buluhaton ni Paul, as kaning apostle ngadto sa mga Gentiles. And this couple, nakita nato na they were commended,
in Romans 16, 1-3. No, this couple were commended by Paul as sacrificially they gave their lives for the sake of the gospel. It says in Romans 16, you can open your Bible. In verse 3, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Imagine this couple. Since the time na nag-connect sila kang Paul, the testimony, the life of Paul, nahimong impact sa ila pong kinabuhi. I hope and pray na imo pong kinabuhi na ako'y impact sa utan. Nahimusad kang panalangin ito sa utan. Amen? So, strong partnership, this is what we need for us to build Christ's kingdom. So, si Paul, iyang i-grab kanina time, to connect Priscilla and Aquila as partner, to spread the gospel dito sa Paul. Now we enjoy the book of Corinthians. Paul wrote this book, and nasayod ka, nadili po sa iyo ng iyang ibuhat dito sa may Corinth that time. And number 2, it says here in verse 4 and 5, and Paul reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that Christ was Jesus. So you see, number 2, for us to build Christ's kingdom, we need constant preaching of the gospel. Si Pablo, from start, of course, from start to finish, makita nato na he was so committed sa iyahang calling. He was so bold sa iyahang tawag to spread the gospel dito sa mga dapit, na wala pa nakadungan. And kaning verse nagpakita sa ato na si Pablo so serious sa iyahang calling. So serious sa iyahang assignment, sa iyahang kingdom assignment. As a Christian, kita din sa mga tagbilaran, kamusta mga tagbilaran. I hope and pray na kamusta constantly, you share Jesus na sa uban ng mga katao. Whether sa internet, whether sa broadcast, whether asa man ni kagibutang sa Ginoo, asa kagi in place sa Ginoo. Mahimo kang salt diha og light sa imong place. Amen. So constantly, we need to preach the gospel, share the word. Jesus said, go and make disciples of all the nations. We are commanded, we are mandated, and we are commissioned, we are empowered by the Lord as a witness sa iyang Ebanghelyo. So, si Paul, kung imong datahon ang iyang life, so focus kaysa sa iyang assignment. Yes, sometimes Paul, nag-sideline siya, of course, to finance sa iyang mga needs, sa needs sa iyang companion, but ultimately, his focus is to preach the gospel. By heart, by profession, by conviction. Paul, as apostle to the Gentiles,
mauna ing iyahang desire sa iyang heart. Na manon si Lord dito sa mga katawan. Sa imo bang kinabuhi? Sa ato bang kinabuhi? Sa ako bang kinabuhi? Nanon ba ang Ginoo diha sa mga dapit? Naasa kitawag sa Ginoo. Sa imuhang workplace, sa imuhang business area, magibutang ka diha sa Ginoo. As a teacher, no? Nanon ba diha si Lord sa imuhang workplace? Amen? So si Paul here, it says, no? Before Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul, according sa iba ng mga translation, mga version, no? He devoted himself exclusively to preaching, testifying sa gospel ni Lord Jesus na sa mga katawan. So, the third one, no? Dito magdugay, gamay naman ang time. The third one is, I hope na ato nang masabtan. As we build Christ's kingdom here on earth, we need this. We need God's clear vision. Klaro ang vision. I believe this church has a vision. And Paul, during his ministry, no, siguro wala ko tagina na once upon a time si Paul nagbati of discouragement or nasa trauma, na siya depression or whatever, no, na nahimong hindrance sa iyang calling, wala ko tagina. But maybe, no, silent po ang word. Maybe, no, na po siya ginahuna ng mga dili na mao, no? Na to the point na dili siya pumadayon sa iyang ministry, sa iyang tawag. But here in verse 9 and 10, the Lord Jesus Himself appeared, no, sa vision ni Paul. And God, no, Lord Jesus reaffirmed His calling by showing this vision. And the Lord said to Paul one night in a vision, "Do not be afraid, but go on speaking. Do not be silent, for I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in this city who are my people." So nahimo bang hindrance kay Paul katong, no, mga tao na wala dawat sa iyahang ebanghelyo ang gibali, no? In verse 6, ingon din he, "But when Jews opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, 'Your blood be on your own hands. I am clean of my responsibility. From now on, I will go to the Gentiles.'" And in verse 7, it says here, "Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of God, Crispus, the synagogue ruler. And his entire household believed in the Lord. And many of the Corinthians who heard him believed and were baptized." You see, kung katong time na-discourage si Paul, katong time wala sa nagpadayon, naakay mga fruits na iyang nakita, naakay mga tao dito nga ni-surrender, naakay mga tao na nagdawat sa pulong sa Ginoo. Absolutely wala. But through this vision, yan pakita sa Ginoo sa iya, Paul reaffirmed his calling, that indeed he was called by the Lord for a specific ministry. His kingdom assignment is to preach the gospel among the Gentiles. Kasi may vision sa inyong church. Kasi may vision sa mga tagbilaran. No? Dito daw sa naman may mga parente dito, pastor, sa Gintulman. Kung naa daw dito ay mo church plan, nadunggan na nako po. Ikuan daw sa dakong balay,
I-announce daw, o inaadya si Pastor Kuan. Ayaw mo doon i-announce daw. No? Yan ang i-announcement yun. No? Di tayo sila ganahan sa preaching sa mga pastors. Kaya naman, makita man nila na mausap man yun. No? Tungod kay ang Ebanghelyo, adunay power to change. Amen? Oh? Dili nila masabtan na ang Ebanghelyo kung ilang dawaton, mausab ilang kinabuhi. But nowadays, so many people, dili ganahan mahimong Kristiyano. Nganong daghay tao ron, dili gusto mo pa doon sa Ginoo. Dili gusto ganahan mo dawat og Ebanghelyo. Kabalo mo unsay rason? Kay dili sila gusto mausap. Nga naman, kung mahimo kong born again, mahimo kong Kristiyano, dili na ko makaingana. No? Dili na ko makaingana. O di na ko kumakaingana. Labaw na gyud ang kanang ingana, kay ganahan mo ko kaayo anak. Di lagi ko kaingana. Mao na rason din sila ganahan mo dawat og Ebanghelyo. Nakita man nila sa uban, ako man ang marry before, kumari man lang ako. Sa una, uban pa ni dito sa kuan, anak. Karon dili na, nag-ana-ana na hinuon. Dili na siya maging ana. Ana ba, kaluhog mo anak? Kabalo mo anak? Magdula mo anak sa una? Nakabay silingan naman sa una at dala nagbalik sa iyang bana. Diya na nagkatulog kayo. Sige na mag-anak. Ano? Alam mga bakong mga generation, hindi mo pasabot ang anak. Anak. Ang iba siguro anak na. No? Pero sa mga tigulang, sama na mo, no? Pasabot ni anak. No? Ano ni ato mga atong student niya? No? So dapat na ay klarong vision. Our vision, balik mo dito sa kuya po din ilang lugar, ditawag po siya nga land of the pure. Ano pa ha? Kaya sila daw mga pure. Pero ang ilang lugar, full of darkness. Kaya ganun mga bata dito ipang-rape. Lalaki pag yun. Ako naging si pastor. Muntik po ko na-rape dito. Hindi mo ko gwapo anong may attempt na i-rape ko. No, nga na sila ka malisyoso siguro. Nakasapon, akong amigo nga taga Cebu, pastor po, at tumig mall, niya kahilig ko. Kami aware, nag-skinny dito sa Pakistan. Fit yun. Ako amigo kay naka-insert yun always. Bisag kung saan, naka-short, naka-pantalon, naka-insert yun. O niya, wala may kabalo na katulad dulo ka mga young people, gisundan mi, ano man niya ginabidyo mi, kung sa kato ilang tuyo, ang i-video nila siguro ang mga likod. No? Anyway, ingon sa akong amigong pastor, niya, dati man itong boksingero, ingon siya nga, bay, ambot, nakalimot ba ko kung nabaptize ba niya nga kung wala? No? Kaya kung pananglit, ato atong naamot lang yung bay. Ayaw na lang kay dayo biya ka din basig mapreso pa tayo ng kalaki. No? God's clear vision. So again, ang among vision dito, mabalik ni dili magsuroy ha, kasi may mga magsuroy lang mo ito, pastor. No? Actually, dahil nag-offer sa ako, mo atong New York, mo atong Finland, or mo ato o isa pa kalugar ato sa akong friend. Nangita daw sila mo pastor dito. Hindi po nagtanan kung ingalat ka ng Kristohano, kanang bitang kung asa ka nga bitang galhon niya, kung ato mo ka dito, wala kay tumumba. Wala kay vision, wala kay kalayo nato, wala kay conviction ba? Kanapay ko sa mga amigo nga, uban ta din nga ministry. Uban ko ka. Dili na punta na ministry.
manapod ka. Wagin kayo, unsa gid ang imong kingdom assignment. Mao na karon nagsabot na gyud ko. Wala pa na ako masuy di Pastor Bong. Nagsabot na gyud ko. Anytime na muadto mi sa mga churches, siguro from pero saan ko nag-respond sa missions? 2006 until now. Siguro mga nasa 100 plus na po siguro na mga churches akong na-visit. Pero pila rin ito naglahutay. No? Ang uban, ala lang. Wala ko iba na yun nga. Diligin mo support sa imo. Pag-ampo rin yung amo. No? Pero okay na gyapon, no? Kay God is good man. So, Paul, no? Nakita natin din na he was so focused sa iyang calling because of the vision. No, na may desire ang church ninyo, inyong building, well, okay man eh, no? Natay building na lindot, natay mga facilities, natay mga lindot nato mga ginapangbuhat, no? Pero, if dili ra man gyapon nagdala og kalab, ato ni Pastor Bong, sayang ako na. Ingon pa sa akong amigo na pastor, wapo ka yung facilities, nakasasinihan, nakakadya sa kwan. Kunya ko mag-rapture, kaysa man ay magimulo sa inyong mga wapo diyan ng mga building. Ingon siya, katong anti-Kristo. Then, okay man na gyapon natin building, napay sa kapastor na, dili, okay na ganda. Bahala mag-rapture, basta mahuman kita among building. Kay among kinang damgo na dapat taas kita among building. No? Pero only God knows din, no? Sa motibo sa mga tao. But here, no, si Pablo, makita nato na he was so focused sa iyang vision. Kami mo ni amo. If itugod sa Ginoo makabalik ni karong year, we decided na mo stay me first 5 years na mo dito sa my country. For us to learn the language, the culture, and then no, ang momentum sa pag-disciple sa mga Christians. No, mao po na among gilantaw. Kaya dili gyud sa yun. Dili sa yun mo sunod sa country. Dili po sa yun mo gawas. Kaya nga na sila ka-stricto. And monitor nila ang mga tao diha na nagsulod. Ing anak sila ka smart. So please, no, be part sa bulaton sa Ginoo. I hope that the vision of God para sa nations, vision sa Niya. Amen? No, mahimo pong vision sa church. No? Kinsa man ay kingdom atong gi-build? Kingdom ba sa Christian Gospel Church? O lain na simbahan? Ano lang akong iikot kay ako naman eh, na partner na. No, di na natin mo, mention ko bang simbahan. Hindi sa mga church imong i-build. No? I'm sure kabalo ka kung unsa gyud ang imong tawag. I'm sure kabalo gyud ka, no, sa imong identity. Amen. And lastly, no, this is very crucial. To advance or to build Christ's kingdom here on earth. Christ's kingdom, ha? Dili atong kingdom or kingdom. This is Christ's kingdom. The business of Christ. God's a business. No? This is what we need. We need to be intentional in making disciples. Intentional discipleship. Some churches, no, doon na sila yung mga modules na i-prepare for 3, 4, 5 years program. Then after that, yun sila na, ako na kang disciple. But after 5 years, wala po yung namunga. Wala po naglahutay. Wala po namuhat. So, make disciples, dili siya module-based. Si Paul din in verse 11, it says,
he stayed a year and 6 months teaching the Word of God among them. 18 months. Paul stayed in Corinth for 18 months, and the Bible said, no, iyang gitudlo ang pulong sa Ginoo. Now, we enjoy reading, no, listening sa preaching sa Book of Corinthians. Paano kaya kung wala si Pablo nagpadayon dito? Paano kaya kung si Pablo dili siya intentional sa iyang kingdom assignment? Na kaya'y ma-produce dito, na kaya'y grow dito ng mga Christians. Paul decided to stay for the purpose of helping new believers. Ang iyang tumong, nga nung mapuyo siya dito, because gusto siya tabangan aning mga young Christians. Gusto siya na makita na itubo sila. Tama na yung tema, growing together in Christ. Amen? Young people, no? Connect ka sa imong mga fellow young people para ma-realize na nimo. Mga nanay, mga tatay, no? We need each other. Kami sad, no? Lain po kaayo kung maduol bigang mayor dayon. Mayor na ay among panginanglan. Kinanglan niyo og 250,000 sa among pamasahe balik dito sa may country na among assignment. Pwede ba minimo tagaan? No? Tapos ang monthly namo na support na 100,000. Pwede ba ni minimo tabangan? Or moduol ko sa kapital? No? Dili man niya masabtan. Kinsa may gay makasabot namo? Ikaw nga naa diha sa lingkuranan. Amen? So, kinahanglan gina nato, no? Kinahanglan na ma-realize. So to close, no? Kay basig taas na kaya kong wali. To close, no? Ang gusto sa Ginoo nakitang tanan, mahimutang partner sa Ginoo. Mahimutang, no? Kamot, mahimutang tiil, mahimutang bakbak, mahimutang dugdan sa Ginoo. For His kingdom here on earth na-realize. I hope through this message na kadinhi o nakadya sa mga online, I hope niabot na sa imuhang senses, sa imuhang mind today, dili tomorrow. I hope imo na nakita, Lord, unsa man gid ay ang akong kingdom assignment. Lisod ba na dawaton ang kingdom assignment? Lisod ba i-realize ang mission sa Ginoo para ngadto sa uban? Before, di ko ganahan aning mga tao nga among i-serve ron. Tinuod bitaw? Kay lisod gid sila yun. Mo-learn ka og lingwahe, mo-learn ka og food, mo-learn ka sa ilahang mga batasan. Not easy. No? Dito sa among yatuan, makainon ka guwapa tuod, guwapo tuod, pero pwede kong bahuang. No? Ako may last sa among, magtudol mo kong arts. Mag-painting me, mag-drawing. Niya pagka-hapon na po, magduwal ako ng soccer. Kanang last na akong klase, alas 12, ang gipulihan ako ala, perting gupahag yun. Pero kay naka-aircon man ang among basta yung pagsulod na ako yun, mura na yun ko malipong. Mauna nga, pag mo na akong aircon, matingalang mas estudyante. Oh, wait for a minute, just 5 minutes. I-open ako ang mga windows para magawas ko ang baho. Noon niya. No? So, mauna yung daily na ako dito na encounter. For 18 months, wala lang ako natiwas ang 2 years kinafter ni pandemic. 18 months para ko ni Paul. So, nag-learn mo sa language, nag-learn mo sa culture. Ang language, dili po sa yun. Kay tanang gender, no? I mean, tanang na mga,
Tanan objects na ay gender. Kani lalaki, ang baso lalaki, ang kutsara babae, ang plato babae, ang bintana lalaki, no? Ang ulunan, ang tanan na ay mga gender. So when you speak, kinanglan gamit nimo ang gender. So numbers pa lang, nagdugo-dugo na ang ilong. Imagine, kanang 1 to 10, kaya imo mo ginag-isulat dito sa ilang lingwahe. Basta lang yan akong notebook, no? Kanang sampol-sampol, mga tulupat kay ngana, kay maigsa ng pagkaugma. So numbers pa lang, doon na yung ilong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta sulit-sulitin rin mo kada adlaw. Kay kinangan man, mo-learn ka ang language. Dili ka pwede sa ka-share. Kaya kinangan ka mo-learn sa language. Muna nga, please remember us in your prayers. If you want to see Pakistani in heaven, someday, when you pray, someday in heaven, na imugakos mo dito, di ba kaila? Pasalamat. Because you pray, because you support the Lord's ministry. And as you pray, I believe, as you pray, the Lord will seal that prayer and God will use somebody na mo execute anang imong i-pray. As you declare salvation dito madapit, revival anang dapit, people movement anang madapit, the Lord by His mercy, by His faithfulness, iyan ang sinuhan ng mga pag-apit. Muna I encourage you, be part sa mission, even sa imong personal na pangapampo. Lisod di ay namuampo kag Ginoo tabangi atong mga misyonaryo dito sa bukid. Ginoo tabangi ang mga pastors nga naa dito karon. Lisod ba di ay na? I tell you, try to write 1 minute. Tanang prayer nga 1 minute, and then imong ilista ang tanan imong mga concerns. Just 1 minute. Muna among campaign. 1 minute prayer for the nations. Imong isulat daan. Ya, karon na may kuan, maka-access na sa joshuaproject.com. You type, you search, tagaan ka, no? Butang nimo to India, China, Pakistan, o unsa diha. Mugawas ang mga people groups nga na diha sa country, and you can pray. You can start praying. Basin po sa imong prayer life, magtapol-tapol punta. Mapatay ng story of giving, commitment. No? Ang missionary work kinalandid o kwarta. No? Daghan ako yung napilan ng mga missions conference. Wapo man siya, nindot man ang mga storya. Pero ang pinaka-problema gyapon, financial gyapon sa mga nanglakaw. Di man masustain. Mo na yung gibuhat karon, gamay na good ng mga mathematics. Kung ang usa ka tao, muhatag lang 20 pesos taga Domingo. 20 ra taga Domingo. So kung naay 50, muhatag 20 kada Domingo, pila man? Ha? Pila? 50 ka tao muhatag og 20? Di ba na isa kalibo? 1,000 ka ba ko? Mga mathematician nila. Kunya, upat man ka Sunday ako sa kabulan. So na kay 4,000. Basi na gunaw na ka nga. Di mo na tinuod. Sulayin. Ilang matulog ka? Sabinta abot na sabinta, Pastor? Kasi nga na ito, Pastor. 3 months lang. Kasi nga na ito. Kung tinuod ba akong istorya, mo na akong yung campaign. Pero daghan kaya po mga pastor na dili kaya akong kasabot sa akong mathematics. Kay bright daw ko kaayo sa mathematics. Dili man nila ma-realize. Praise God na ay few churches na nag-adapt ron. And nakita nila, as they obey sa giving, in response sa missions, God multiplied their resources. Dili man iingon na murag atik-atik, mulatik-mulatik. Kinahanglan mag-gear nato ang financing. No? Pero I challenge you,
ikaw po na diha sa online o na diri sa live, distingira, matag kag 20 mil. Wala labot imong tithes ha, ayaw basig may kag 20 lang nihatag, ayaw. Imong tithes of offering, imo na lang pitahon. No? Ang 20 pesos nimo sa missions, imo na faith promise for missions, pinaraman na ang 20. Wala na may kamapalit na 20 ron. Ana di ay shampoo o kaya candy. Pero try to realize this simple mathematics. 20 pesos, imo ang tithes offering, ha? Anya, 20 pesos nimo. Distingan nato na, kung tinuod itong ingon ni Pastor Tana daw, 20 pesos, hindi tayo kabuok. Kung tanan mo hatag yun, niya ang mga bata, ma, 20 daw na ako, ma, kaisata ko sa missions, kung na ay 20 po ka, ay mga bata, apil ang bata, no? Apil, no? I-encourage sila na mag-give, no? Para sa missions. Closing naman ni Pastor ha, kasi tama na lang alas 12. Nililitaw. So I hope na sometime po ninyo. No? So, I hope and pray na dili sa Tagbilaran. Kami grateful mi sa Lord, no? Dili man ingon na muragi pahambog na mo, no? One of the church dili na nag-help po sa amo, no? They are so generous sa amo akong pamilya o sa ministry na gi-assign sa Ginoo sa amo. And sila mismo nag-ingon na ang Ginoo lagi mo grant ang inyong desire, tagbo inyong mga pangangailangan. Kami po din kaya di man yung makalakaw, sa gamay na ay amo sa pabaon dito sa inyo. As you continue your work assignment diha sa Ginoo. And also, I do pray na kitang tanan ng tanan din, no? I pray na kung kamo dili sa Tagbilaran, dili lang local mission sa inyong taon, na mabiya tayo cross-cultural missions. Ang Book of Acts, Acts 1:8, is a reminder para tanan ko that we are assigned, we are empowered, we are commissioned, mandated by the Lord. Not just Jerusalem, but Judea, Samaria, uttermost part of the earth. Ayaw pagtuo na imuha ng mas-substitute ang imong engagement rather ni sa Tagbilaran, niya imong excuse na dili ka mo engage sa Judea, Samaria, uttermost part of the earth. God expects us na iya patang gamiton spontaneously sa imong Jerusalem, start Judea, Samaria, and uttermost part of the earth. Father, we thank you, Lord, for this time. Salamat